Hi, magandang araw. Kamusta po kayong lahat? Day off ko nga pala at ito nga naging abala ko ngayong araw. Binuksan ko na nga pala yung mga parcel na binadeliver ko dito sa address sa aming bahay. At ito nga yung mga Christmas decor. Matagal ko na kasing gusto magkaroon ng mini Christmas tree. Kaya nga pinondohan ko to at kaya nga nabaw na mga utang ko sa last page. So, ito na nga mga DIY tayo ng ating munting Christmas tree. Ito nga pala yung pinakang paa o stand ng ating mini Christmas tree. Isa-isa ko na nga tinanggal sa pagkakatupi itong ating branches ng mini Christmas tree. Paulit ulit. Habang nagre-record nga pala ako, may nahagip pa rin mga tahol ng aso. Pagpasensya nyo na, wala talagang tahimik na lugar kahit may noise reduction na itong aking ginagamit sa aking microphone. At kahit nag-iisa na ako at sinamantala kong pagkakataong mag-voiceover dito sa aking silid ay sadya talagang nahagip pa rin yung mga ingay sa kapaligiran. Medyo tahimik naman siya pero napakatindi talaga ng mikroponong tono. Nakabili rin nga pala ako nitong fake moss. Gagamitin ko siya bilang pinakang base ng ating Christmas tree para naman hindi halatang fake yung stand niya. Ganun. As in, thank you nga pala sa aking pamangkin na si Early. Ayan, siya po nag-video sa akin, yung aking 8-year-old na pamangkin. Sabi ko, video mo si tita, gagawin natin Christmas tree. Mamaya pagsasabitin din kita ng mga palamuti nitong ating Christmas tree. Hindi ko na nga siya na-videohan at naging abala na nga akong to. Ay, naging na nga ito ng garlands. Pinaikot ko na dito sa paligid ng mga branches at ang ganda ng tingnan. Mura ko lang ito nakuha. Tuwan-tuwa nga ako. Meron palang ganito. Miniature tree. At ito na. Pati yung mga dekorasyon niya na abubuot na pang sabit-sabit. Napaka-cute. Ang liliit lang. At napakagaan. Ang ganda ng tingnan nung habang ginagawa mo. Na-enjoy ko. Mabalik ko sa pagkabata ko. Naalala ko pa noon. Ginagamit nung namin yung mga walis tingting. Gagalit kasi mama kasi kinuha yung walis tingting niya. Gusto ko lang kasing mag-decorate. Kaya ako mag-decorate ever since. Eto na. Kahit huli man may habol pa rin. Nakagawa rin ako nitong minimithi ko para sa Pasko. Pero sa room ko lang to, baka sirain ng mga bata. Hindi pa sila nababantayan. Pag hindi nababantayan, ginagawang laruan. At ito na nga, sobrang happy ko. Natapos ko na yung Christmas Eve. Pawisan nga ako at bandang kainitan nga. Das ng hapon ko ito ginawa pagkadating ko ng bahay. Kasi nga, nasa excite na akong gusto. Sayang lang yan. Bakit? Alam mo. Ang lakas ng hangin! Ayaw tayong pagbigyan. Ayun na, doon na sa hindi naanginan. Dito nga, hindi naanginan. Naputulong akin. Ano yan? Ano nawa? Bahala. Ayan na, tabi. Wag nyo baka malagyan ng mata. Wag nyo kasi. Isa lang kasi yung didikit. Wag nyo idikit sa kandila. Ano, bala kayo. Gagulin nyo. Manakatakot. Ako muna kasi. Isa-isa lang, isa-isa. Huwag mo ididikit mata sa pinang ano. Namamatay gawa ng hangin. Bag ano pati. Oh, sunod. Ganito yan eh. Sumunod. Sunod. Oh, yan. Oh, di ba? Saya. Ako ay makaano ka. Huwag ididikit sa pinang ano. Ayan. Oh, di ba? At inuwi ko nga itong sparkler ko at para pa-testing dito sa mga bata. Hindi ko sure kung nandito ako sa New Year. Almost New Year na kami. At ayan nga, tuwan-tuwa sila. Nag-aaway pa nga eh. Kasi nga, itinatapat itong maido sa apoy ng kanila. Nila masindan yung kanilang mga lusis. At ang saya-saya naman nila. Natutuwa naman ako kahit man kahit saglit na lalo na tong isa si Mata. Huli na siyang, bago pa lang yan natutunan nitong gawin. Tuwan-tuwa nga sila. Ang ganda nga naman kasi nito. Sparkler, napakasip naman sa mga bata. Umiilaw lang. Mama, ayoko na itulo. Ay! Baka mapasok. Hindi yan, itaas mo kasi. Itaas mo. Wala na, di ba?